Ma'am, pasensya na po. Ginabi ako, ha. Hindi kasi ako basta-basta makaalis dun sa Southwest. Okay lang. Kaming mag-a-adjust sa schedule mo. Kung kailan ka pwede. Ma'am, hawak po tayo dito. Mm-mm. Ganun ho ba? Yun lang ba ho? Sige po. Maraming salamat po. Sige po, Colonel. Salamat po ulit. Tito Mama, Yes, anak. sabi po ni Kuya Jeff, uuwi raw po siya rito para damayan si ate. Sabihin mo kay Kuya, hindi na kuling. Sulitin na lang niya yung oras niya kasama si Daisy at Tetay. Bakit? Ano bang magagawa niya pag umuwi siya dito? Hindi naman na mababalik si Joel. Wala na si Joel. Siya nga pala, may update na si Colonel Sarabia. Tinitignan na daw ng investigating team kung connected yung video ni Hazel at ng lalaking kausap niya na nakuna ni Joel. At yung death ni Joel, ruled out na yung suicide. Dapat lang, Tito. Dapat lang. Dahil hindi addict si Joel. Pinatay siya. Pinatay siya ni Hazel. Anak, pananagutin natin siya. Pati yung lalaki na kausap niya doon sa video na pinadala ni Joel, kung kasabwat nga siya. Sorry po. Sorry po, ma'am. Medyo napading po ba? Okay lang. Nalulungkot lang ako. Dahil dalawang miyembro ng pamilya binawi ka agad sa amin. Ang bait niyo po, no? Kahit hindi niyo tunay na kapamilya, kadugang tingin niyo sa kanila. Hindi naman kailangang kadugo mo ang tao para gawin mong pamilya. Akala ko lalaki pamilya namin. Ang saya ko. Dumating sa buhay namin si Joel at si Jessica. Lalo na si Jessica. Mahal na mahal ko yung batang yun. Mahal namin. Mahal namin siya. Nakakagalit kasi, Tito. Sa loob ng isang taon, dalawa na yung nawala. Nawalan ako ng bagong kuya at bunsong kapatid. Bitin pa ako sa pagiging kuya ni Kuya Joel eh. Si Jessica. Dahil si Jessica, hindi pa ako nagpapakaate sa kanya. Hindi ko pa nga siya nasuspoil.